Ikaw ba mga mare, isa rin to sa pangarap mo na magkaroon nga ng bakuran ng maraming tanim? Yung tipong magluluto kayo mga kailangan mong sangkap ay nasa iyong bakuran lahat? Eto nga si Jubert, pinakuha ko na nga rin dito yung mga tumubo nga mga mare na talong. Isa nga mga mare bumili pa eto't malalaki na at alam natin na maganda nga yung punla niya. Bukod nga doon, eto nga pinadala ko na nga rin yung kangkong, sabi ko itanim nga doon mga mare para nga sa ganun ay meron nga rin tayo doong puting kangkong. Pero hindi ko nga alam kung itinanim o pinakain nga sa baboy. Pero ang bilin ko nga itanim kasi sayang nga mga mare to. Tingnan nyo naman na parami natin yung isang hilera lang. Kung bibili pa nga tayo mas mapapamahal pa. Pero tingnan nyo naman yung pechay natin. Nagpapapansin mga mare. Nagstaplex nga yung malalaking dahon niya. Gusto nang magpagisa sa sardinas. Nako pechay, malapit ka na talagang igisa dahil napakalalaki mo na. Pakaganda pala ngayon magtanim mga mare na medyo maulan-ulan kasi magiging maganda rin pala yung mga tanim mo. Sadyang hindi nga lang maganda yung lokasyon nga natin mga mare kasi kapag nasobran nga sa ulan ay bumaba. Siguro kung mataas o bundok nga to ay malaking bagay ang pag-ulan mga mare sa araw-araw. Pero pag masdan nga natin, eto mga tanim nga natin ngayon ay berdeng-berde kasi nga nung nakaraan. Nung nakaraan kasi parang may mga sakit nga yung mga tanim nga natin pero tinan nyo ngayon ang lulusog. Tinan nyo naman nga din yung nakuha nga ni Jubert na binili. Napakarami nga din mga mare. Kaya sakto, marami nga silang maitatanim nga sa kabila at meron nga silang magagawa ngayong araw. Dapat kasi ay bibili pa nga tayo pero ayun nga naisipan nga namin na wag na dahil nga marami nga dito at hindi naman nga tayo nagkamali. Dahil nga mga mare, pagpasensyahan nyo na kung ganito nga yung boses ko, may sipon pa rin kasi ako. Ewan ko ba, napansin ko, simula nung nanganak ako, talaga naging sakitin ako mga mare. Ganun daw yun kapag nga nagkakaanak na tayo. Nga doon, kapapanganak ko pa nga lang din. Akala ko nga, ilang taon na ako nanganak pero 9 na buwan pa lang nakakalipas. Kaya siguro hindi pa rin talaga nakakabawi nga yung katawan ko. Kaya nga mga mare, mas madali nga akong dapuan nga ngayon ng sakit. At eto nga, buti na nga lang umulan nga din mga mare para maya-maya ay makakapagtanim nga sila. Pansin nga namin dito sa bukid mga mare, mas madalas yung maulan dito kaysa nga sa atin. Mas malakas yung ulan dito kaysa nga dito mga mare sa kabila. Kasi kapag andito si Ran, tatawag nga kami ay umuulan doon, tas dito ay hindi naman. Mas magkalapit lang naman yung lugar dito. Medyo maambon-ambon na nga lang, eto si Alvin nagtanim na nga din dito mga mare, sili ata tong tinatanim niya. Yung hindi nga tayo nakaabot sa kamahalan nga ng sili. Magkakabunga ata ulit to kapag nga mga mare mababa na nga yung sili. Ay mababa na nga ba mga mare? Ang kilo nga ng sili nakaraan umabot nga ata 1,000 o 500. Habang abala nga yung magkapatid, eto naman nga si Kuya Richard abala na nga rin para nga sa hapunan nga nila. O diba nagkaroon nga ng mga anak si Kuya Richard kaya tuloy hindi siya makaalis. Okay na nga na nandito nga si Kuya Richard sa kabila kahit paano alam namin kung nasaan siya. Siguro maganda dito lagyan nga ng kanal nga mga mare yung gilid na to tulad nga ng ginawa ni tatay para sa ganun ay maalis nga yung tubig. O diba may libre nga rin tayo ditong itlog. Dito pa lang talaga ay panalong-panalo na nga tayo sa araw-araw. Pati itlog nga hindi na natin kailangan pang bilhin kasi ayun nga tinan nyo naman libre. Mukhang masarap nga din yung ginawa nga ni Kuya Richard na luto. Kapag ganyan nga din mga mare dito sa atin. Ang lalakas nga rin ng trip ng mga to, paano ba naman umaambon ay nagtatanim. Nga rin siguro nila maantay ang pagtila ng ulan kaya ayan nagsipagligo na nga rin sa ulan. Buti na nga lang hindi sila nagkakasakit. Pero eto nga si Jubert nung nakaraan nilalagnat ininuman na ng gamot kaya okay na nga siya ngayon. Ngiti na naman nga dito mga mare si Jeffrey. Paano may inspirasyon sa buhay ngayon? Huwag kayo, inlababo yan ngayon si Jeffrey mga mare, daig pa kayo. Loloko nga nila Jobert nga dito, pati nila Kulot. Marunong na nga mga mareng ma-inlove. Pa nga si Kulot, abay magbe-22 sa si Kulot ni minsan hindi pa nagkajowa. Pero siya, pa-inlove-inlove na nga nalalaman. O siya, magbalik na nga tayo dito. Eto nga, nakahuli pa nga sila dito ng bulik sa screen. Ito nga si Jobert na ginagawa nga to mga mare, lalagyan nga ng isda. Naalala ko nga kung paano ginagawa ni tatay noon yung ganito. Siyempre, ang pangisda, hindi naman araw-araw may huli. Kaya si tatay mga mare, minsan hindi nagdadala na lalagyan kasi wala namang huli. Pero minsan may huli, ayun, nilalagay niya sa ganyang damo. Sino nakakaalam sa inyo sa ganun mga mare? May kalayuan din pala yung pinagkukuhanan nga nila ng isda. Abay, nung buntis ako, pumunta pa nga ako dyan mga mare para lang matagtag. Pero ayun nga, nauwi pa nga rin sa CS. Kung may natutunan man nga ako nung buntis ako mga mare, tama kayo, huwag kain ng kain. Itong mag-anak nga na to mga mare, maaga pa lang ay naghahapunan na. Lord, maraming po salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.